Good day everyone! Welcome back to the channel, Paano Matuto Mag-English 101. In today's lesson guys, we are going to learn English Tagalog common phrasal verbs na related sa work or study. So, 10 common phrasal verbs yung aaralin natin katulad ng hand in, hand out, go over, write down, look up, find out, figure out, point out, bring up, and set up. Aalamin din natin guys yung kahulugan nito sa Tagalog para mas mabilis nating maunawaan at magamit natin in everyday conversation. Ayan, magpa-practice din tayo guys dahil yung 10 phrasal verbs na aralin natin ay gagamitin natin sa short conversation at syempre hindi mawawala ang mini quiz natin. So, tandaan natin na ang phrasal verb ay combination of a verb plus a preposition or an adverb. And then, when they are combined, the meaning becomes different from the original verb. For example, guys, yung hand means to give something with your hand. But when we say hand in, it means to submit something like homework or a report. Okay, so tandaan natin na ang phrasal verbs ay very common in everyday English. Kasi yung mga English native speakers, madalas, ito yung ginagamit in everyday conversation. So, kung gusto ninyo guys na gumaling din sa pagsasalita ng English, hindi tayo exempted. Okay? Hindi pwedeng hindi natin aralin ang mga phrasal verbs na ito. Kasi nakakatulong ito guys sa ating pakikipagkomunikasyon sa school, sa trabaho, and in daily situations. So, dito na tayo guys, pang 11 na tayo, okay? Kasi part 2 na tayo, tapos na natin yung part 1, 1 to 10. Ito, pang 11 na, 11 to 20, yung aaralin natin. So, pag sinabing hand in, ipasa. Ang meaning nito guys is to submit something like your homework, papers, or reports. It's either guys, sa school o kaya sa office kung saan kayo nag-work. For example, please hand in your homework. Ipasa mo ang iyong takdang aralin. Next, she handed in her report yesterday. Ipinasa niya ang kanyang ulat kahapon. We must hand in the project tomorrow. Or kailangan nating ipasa ang proyekto bukas. Number 12, hand out. Pag sinabing hand out, mamigay. To distribute something to many people. The teacher handed out papers. Ibig sabihin, namigay ang guro ng mga papel. Next, she hands out worksheets to the class. Namigay siya ng worksheet sa klase. Next, they handed out the test papers. Namigay sila ng mga test paper. 13. Go over. Ibig sabihin ay reviewin or repasuhin. It means to review something carefully. For example, let's go over the lesson. Ibig sabihin ay, reviewin natin ang aralin. Guys, pasensya na, dapat big letter ito. Okay? Ignore nyo na lang guys yung pagkakamali natin ha. Big R, okay? Reviewin natin ang aralin. Next. I go over my notes before the exam. Nire-review ko ang aking notes bago ang pagsusulit. 11. The teacher went over the answers. Na-review ng guro ang mga sagot. Write down. Ibig sabihin ay isulat. To record something on paper. Write down the answer. Ibig sabihin ay isulat mo ang sagot. Please write down the instructions. Isulat mo ang mga tagubilin. I wrote down the important points. Isinulat ko ang mahalagang punto. Look up. Ibig sabihin ay hanapin sa dictionary or internet. It means to search for information. For example, I look up the word. Hinahanap ko ang salita sa dictionary. Next, please look up the meaning online. Hanapin mo ang kahulugan sa internet. Next, she looks up difficult words. Hinahanap niya ang mahihirap na salita. Find out, ibig sabihin ay malaman.
or to discover information. For example, I want to find out the truth. Gusto kong malaman ang katotohanan. Next, we will find out the answer tomorrow. Malalaman natin ang sagot bukas. Next, she found out the result. Nalaman niya ang resulta. 17. Figure out. It means to solve or understand something. Ibig sabihin, maintindihan or malaman ng solusyon. Halimbawa, I figure out the problem. Naunawaan ko ang problema. Next, try to figure out the answer. Subukan mong maintindihan ang sagot. Next, i-figure out the solution quickly. Mabilis niyang nalaman ang solusyon. Point out, ibig sabihin ay ituro, ipaliwanag. Or to show or indicate something important. She pointed out the mistake. Itinuro niya ang pagkakamali. The teacher pointed out the correct answer. Itinuro ng guro ang tamang sagot. Please point out the important parts. Ituro mo ang mahalagang bahagi. Next, bring up. Ibig sabihin ay banggitin or to introduce a topic in discussion. Halimbawa, he brought up a good idea. Binanggit niya ang isang magandang idea. She brought up the problem in class. Binanggit niya ang problema sa klase. Don't bring up the topic again. Huwag mo nang banggitin ang paksa na iyon. The last one, set up. Ibig sabihin ay mag-ayos, maganda. Or to arrange or organize something. Halimbawa, they set up the meeting. Inayos nila ang meeting. We will set up the classroom. Aayusin namin ang silid-aralan. Next, she set up the presentation. Inayos niya ang presentasyon. So, dito tayo guys sa practice conversation. Did you hand in your homework today? Naipasa mo ba ang iyong takdang aralin ngayon? Yes, I handed it in this morning. Oo, ipinasa ko ito kaninang umaga. Did the teacher hand out the worksheets already? Namigay na ba ang guro ng worksheets? Yes, and we also went over the lesson. Oh, at nireview din namin ang aralin. Did you write down the important notes? Isinulat mo ba ang mahalagang tala? Yes, but I still need to look up some words. Oo, pero kailangan ko pang hanapin ang ilang salita sa internet. Did you figure out the homework problem? Naunawaan mo ba ang problema sa takdang aralin? Pwede rin na nalaman mo ba ang problema sa takdang aralin? Not yet, but I will find out the answer later. Hindi pa, pero malalaman ko ang sagot mamaya. So, bago tayo mag-quiz, guys, ayan, pwede ninyong i-screenshot yung ating mga phrasal verbs, okay? Para kahit hindi kayo magsulat, guys, pag may screenshot kayo, pwede kayong magbasa anytime na mayroon kayong panahon para magbasa, o, di ba? Dito na tayo guys sa question, okay? So, pause nyo po yung video, then pwede ninyong isulat sa isang papel kung ano yung sagot ninyo. Okay, kahit letter lang ang isulat ninyo. Then, i-check nyo na lang later. Okay, so ayan siya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pause nyo na guys. Ito na guys yung susunod I-pause ninyo guys, tapos tingnan ninyo
Isipin ninyo at isulat sa inyong papel kung ano yung tamang sagot. Next tayo, 11 to 15, ito naman. Next, ito na, 16 to 20. Ayan. Pause the video. Then, i-play nyo ulit para makita ninyo kung ano yung tamang sagot. So, ito na guys yung sagot ha. Okay, so, hindi ko na babasahin isa-isa guys para hindi tayo masyadong matagalan sa video. Okay, so, ang sagot sa number 1 is letter A, and so on. Ito naman guys sa 6 to, 6 to, ayan, 6 to 9, ganyan. Ay, 6 to 10. Tapos, 11 to 15. Ayan naman. Tapos, 16 to 20, ito na siya. So, ito na guys, yung ating answer key. Kung ano yung sagot dito guys, ito lang din yung nandito na English-Tagalog translation natin. Pagpasensyahan nyo na dito guys sa may mali dito sa pagkatapos ng letter L dun sa English-Tagalog. Pagpasensyahan nyo na yan guys. So, dito tayo guys sa answer key. Pag sinabing I usually hand in my homework before leaving the classroom, ibig sabihin yan, ipinapasa ko ang aking takdang aralin bago umalis ng silid-aralan. Number 2, the teacher will hand out the test papers. Mamimigay ang guro ng mga test paper. Number 3, let's go over the lesson again before the exam. Reviewin natin ang aralin bago ang pagsusulit. 4, please write down the answer on your paper. Isulat mo ang sagot sa iyong papel. 5, I will look up the meaning of this word online. Hahanapin ko ang kahulugan ng salitang ito sa internet. I want to find out the truth. Gusto kong malaman ang katotohanan. 7. Try to figure out the solution to the problem. Subukan mong maintindihan ang solusyon sa problema. Pwede rin sabihin nito guys, subukan mong intindihin ang solusyon sa problema. Next, the teacher will point out the mistake in your work. Ituturo ng guro ang pagkakamali sa iyong gawa. Next, she will bring up an important topic in the meeting. Babanggitin niya ang isang mahalagang paksa sa meeting. 10. They will set up the meeting tomorrow. Aayusin nila ang meeting bukas. Please write down the instructions carefully. Isulat mo ng maayos ang mga tagubilin. 12. The teacher went over the answers yesterday. Niripaso or nireview ng guro ang mga sagot kahapon. She handed in the assignment late. Ipinasa niya ng huli or ipinasa niya ng late ang takdang aralin. I need to look up this word in the dictionary. Kailangan kong hanapin ang salitang ito sa dictionary. We will set up the classroom before the event. Ayusin namin ang silid-aralan bago ang programa. He brought up a great idea during the meeting. Binanggit niya ang isang magandang idea sa meeting. The teacher pointed out the mistake in my essay. Itinuro ng guro ang pagkakamali sa aking sanaysay. Next, I finally figured out the answer to the math problem. Sa wakas ay inuunawaan ko ang sagot sa problemang pang-matematika. We need to go over the lesson again tonight. Kailangan nating repasuhin or kailangan nating reviewin muli ang aralin ngayong gabi. The teacher will hand out worksheets to the class. Mamimigay ang guro ng worksheets sa klase. Okay guys, bago natin tapusin ang video na to, magbibigay muna ako ng suggestion para mas lalo kayong mas mabilis gumaling pagdating sa mga phrasal verbs. So, unang-una guys, isusulat ninyo sa inyong notebook. Okay, then ilagay din ninyo kung ano yung meaning sa English at Tagalog. Then you can use these common phrasal verbs guys in your daily conversation. At kung talagang nahihirapan kayo magsaulo ng mga ganito guys, ilagay ninyo sa inyong mga sticky notes, tapos ilagay ninyo sa inyong mga wall, para makita ninyo, mabasa ninyo, anytime na
gusto ninyong mag-aral. Halimbawa, habang naghugas kayo ng pinggan, so yung mga sticky notes niyo nandun lang sa kusina o kaya nasa kwarto niyo. O ganun lang yun guys, okay? So, thank you so much guys. Thank you for watching.